Breaking news po mga kababayan. Erwin Tuplok, binira ni Alan Cayetano. Bakit po mga kababayan? Nako, eto na. Kung may aso ng Malacanang, may aso pala ni Senator Lacson. Itong si Erwin Tuplok mga kababayan, bata-bata pala ni Lacson. Bakit po? Nako. Ito po ang ating pag-uusapan. Dito po sa pahayag ni Senator Alan Cayetano, ibinulgar ang sikretong ayaw malaman. Nako mga kababayan, di ba? Dito sa issue ng flood control. Nako po. Kaya pala ganito ka bibo. Itong si Erwin Tuplok, meron palang tinatago. Bakit tinawag na aso ni Ping Lacson? Nako po mga kababayan. Di ba tinatago nila itong flood control issue? Ayaw na nilang ipatawag itong 18 Marines at bagong 14 na karagdagan na tetestigo sa flood control. Wala na silang kainti-interes mga kababayan. So dito, talagang pinasabog ang sikreto ni Erwin Tuplok na aso-aso pala ni Ping Lacson. Ba, matindi mga kababayan ha? Tapos si Marcoleta ngayon, ito ang ginigipit nila. Talagang anumang oras ay ipapaaresto si Marcoleta. At dito pa mga kababayan, bali-balita na si De Junior napaparanoid na. Aba, mantakin mo, may plano daw, di umano, na kubkubin ang sentral na templo ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City. Aba, ang galing naman mga kababayan. Para kang bumangga. Parang inuntog mo yung ulo mo. Or kumuha ka ng bato at tapos ipinukpok mo sa ulo mo. Ganon kakalala o ganon kakaparanoid. Kung sino-sino na lang ang binabangga mo, hindi mo alam kung ito na yung last day mo sa trabaho. Di ba mga kababayan ko, isipin mo, kasi nagsisirculate po sa social media na itong si Magdarahog mga kababayan, nakakalap ng malakas na intel. Di umano, plano po na lusubin ang Iglesia ni Cristo, Templo Central. Dahil di umano ay si Bato ay nagtatago sa loob. Bakit naman magtatago si Bato? Bakit itatago si Bato sa Templo Central? Bakit taguan ba yan ng mga nawawala? Diyan ba pwede maghanap yung mga taong hinahanap nyo? Di ba mga kababayan? Para yung ginising yung higante na natutulog. Para kayong nag-suicide, para kayong nagpakamatay. Pag itong sentral, pinasok nyo. Yan po yung bali-balita. Ang dami ng mga nagdaang mga kasaysayan, mga kababayan, na pinilit nila na pasukin ang compound ng sentral. Kubkubin ang sentral. Pero hindi sila nagtagumpay. Lahat ng pumasok dyan, hindi na nakalabas. Hindi na nakita. Yun po yung mga kasaysayan po. Kaya yung mga nagbabalak na papasok sa Templo Central na walang paalam at unauthorized, para kayong kumuha ng pamalo at ipinalo nyo sa ulo nyo. Di ba mga kababayan ko? Ganyan po yung gusto nilang mangyari. Parang gagawin nila, parang Kibuloy daw. Wag nyong ipaparis kay Kibuloy itong Iglesia ni Cristo na nanahimik. Kung kay Kibuloy ay ganun-ganun lang nyo napasok at sa feeling nyo na nasira nyo, dito po sa kapatiran
at ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, hindi po kayo magtatagumpay. Yan po yung mga nababasa ko sa mga komento. Para kayong tumalon sa bangin na gusto nyo nang magpatiwakal. Ganun po katindi. Hindi tao ang kalaban nyo dito. Merong makapangyarihan na kamay ang sasalubong sa inyo. 'Di ba mga kababayan? Ganyan po katindi, ganyan katibay ang nagbabantay sa Templo Sentral. Kaya wag nyong plaplanuhin yung mga ginagawa nyo kasi baka napaparanoid lang kayo sa sobrang paranoid nyo, kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan nyo. Baka sa kakapulburon yan, kung sino-sino na lang yung pinag-iinitan mo. Yan pong sinasabi ng mga komento. So dito, balik tayo mga kababayan kay Cayetano. Ang sabi dito, tuta ng Malacanang sina Tito Soto at Raffy Tulfo. Pero itong si Ping Lacson, aso na. At si Erwin Tulfo, naging tuta. Mga kababayan ko, eto po, nako po, matatawa kayo dito. Paano winasak ni Alan Cayetano itong si Erwin Tuplok. At least sila tuta ng Malacanang. Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. O, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. O isipin nyo mga kababayan, sinasabi ni Erwin Tuplok ay malinis ang kanyang konsensya. Hindi siya nagnakaw at itong mga Marines daw na mga sundalo na makukulit daw at walang kakwenta-kwenta ang kanilang mga sinasabi, paninira lang daw ang kanilang ginagawa. Ano itong binulgar ni Cayetano? Alangan naman magsinungaling ito. Meron palang alas na hawak na ikakasira mo or kung anong ginawa nila kay Chis Escudero, kay Jinggoy, kay Judas Islord, gagawin din nila sa'yo. Kaya pala naging tuta itong si Erwin Tulfo at sunod-sunuran dito sa aso na si Ping Lacson kasi nga may hawak siyang sikreto. Sinabi na ni yung kontraktor na pabalik-balik sa opisina mo. Ibig sabihin mga kababayan, legit itong mga pasabog ng mga sundalo na Marines na sinasabi ni Erwin Tuplok na mga lintik. Yun yung mga banat niya. Akala mo hindi senador Akala mo feeling niya komentarista pa rin siya na vlogger. Feeling niya nasa programa pa rin siya na Raffy in action na magagaling lang sa mga away mag-asawa, sa mga kabit-kabit, sa mga agawan ng mga lupa ng mga magkakamag-anak na naulila ng mga magulang na may iniwang lupa na pinag-aagawan. Parang si Star for All Season, si Nora Honor, yung kanyang mga naulila, nag-away-away na sa kanyang mga naiwanang property
sa kanyang mga ari-arian. O, tignan nyo yung silotlot sa kayong isa niyang kapatid. 'Di ba? Nagkaaway-away na dahil sa mana-mana. Dapat tawagin nyo si Raffy Tulfo at Erwin Tulfo. Diyan sila magaling sa agawan ng mga lupa at mga mana-mana. At sa mga kabit-kabit na mga OFW at mga kabit ni kapitan, kabit ni pulis, kabit ni boss. Yung mga pinagsamantalahan ng kung sino mang mga siga-siga at kinutungan nung miyembro ng Yakuza sa kanto. Doon sila magagaling. O dito, naging tuta pala ni Ping Lacson itong si Erwin Tulfo kasi nga may hawak na ebidensya na ibabato sa kanya. Nako po, mga kababayan ko, nagkakabulgaran. Ito po, tulitin natin. Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo. Oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, marami pang iba. Doon muna. O, kita nyo, kontraktor na pabalik-balik sa opisina mo, yung kontraktor ng party list mo. Naku po, mga kababayan, legit talaga na may pinagtatakpan ng mga bendalo. Eh, nakita nyo naman mga kababayan, kung sino pa yung matitino, eh, siya ang ini-issuehan ng warrant of arrest. Gaya ng ginawa nila kay Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan, si Senador Marcoleta talagang siya yung pinakamatapang. Siya yung naglalabas at talagang pinapabagsak yung mga magnanakaw. Pero dahil nga itong mga bendalo, sila yung nasa kapangyarihan, eh magagawa nila na siraan si Marcoleta at ipaaresto. Gaya nga kahapon bali-balita, umaali-aligid na yung mga pulis sa opisina sa labas ng Net25 sa gusali ng programa ni Senador Marcoleta na tila hindi natapos yung programa. Nako po mga kababayan ko, talagang legit talaga yung mga Marines na may pasabog na maleta na ang mga sangkot yung mga bendalo ngayon. Muna tayo. Oh, marami pang iba, 'di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na. Strategy. So ano strategy nung kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Diba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo, kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang, pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. So yan mga kababayan, pinapalabas kasi ni Ping Lacson na school bukol
na itong 700 million ay nasayang sa pag-upo ni Cayetano. Kaya dito, binira ni Cayetano itong mga bendalo na tawag tuloy na aso at tuta. Itong si Erwin Tulfo at Ping Lacson at aso-aso ng Malacanang. Nako po. Tapos sasabihin nila, 700 million ginastos ko. Tapos wala. O, unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for two reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break Every day ngayon, 25 million. So kung ngayon, sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo Meron pre-trial Diba? So wag natin lokohin ang tao. So, but sometimes it's strategic na i-expose yung ginagawa nila. So, nakita ko to kasi tandaan nyo, political science yung background ko, yung pinag-aralan ko. And uma-absent ako sa school, sumama lang sa tatay ko because I was really interested in politics. I've been a counselor since I was 21 years old. I've been in government. So what's my point? Nung nakita ko na dumami ang mga congressman na bumabanat sa VP nung 24-25, sabi nung iba, ang dami ng galit. Sabi, hindi, naging speaker ako Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system. Diba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang Ayan mga kababayan, totoo naman na yung mga Pinklawan, Dilawan ay kakampinan ng mga loyalista. Kasi nga para mag-fusion sila na pagkampihan ng mga Duterte. 'Di ba mga kababayan? Tignan niyo po ang nangyayari. Wala na pong katarungan. Puro injustice po ang nangyayari. Ngayon po, wala ring respeto sa mga relihiyon. Talagang puro walang katarungan ang umiiral. Tignan niyo yung nangyari kay Tatay Digong, kay Kibuloy. May hustisya ba mga kababayan? Ganyan po. Kaya si Marcoleta, gusto na nilang ipaaresto. Kaya si Cayetano, hindi nila mauto-uto, kaya tinanggalan nila ng budget ito. Wala na daw mga kababayan, tinanggalan na daw ng benepisyo ang kanyang opisina. Ganyan po yung bigat. Yan po yung magiging disadvantage pagka hindi kanila kagrupo. Yung mga bendalo talagang tatamaan ka. Gaya ni Marcoleta mga kababayan, ginigipit at kinakasuhan at gusto nang ipaaresto, di ba? Ganyan po talaga mga kababayan, ilista na yan. Tignan niyo po yung nangyari kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva na tinaguri ang Judas is Lord. Pati mga miyembro nito ay nag-aaway-away na at tila ayaw nang magsimba sa mga social gatherings sila. Kasi nga, yung pastor nila, hindi lang Judas, Hestas, Barabas pa. Mga kababayan ko, itinatakwil ng mga miyembro.
Yung tatay naman nun, kinukonsinti naman ng anak, pinagtanggol pa. Nasabi niya, wala daw kasalanan. Tignan nyo yung kanyang track record. Nung siya ay nasa TESDA, maraming mga Pilipino ang nagkaroon ng mga trabaho. Galing na. Pero bakit kumampi ka sa mga magnanakaw? Bakit nung una ay talagang tapang-tapang mo at sinasabi mo na kaya mong tumingin mata sa mata, ngipin sa ngipin. Wala tayong flood control issue. Wala tayong ninakaw. Abay, dami mong nabudol. Yun ang sabi ng komento, mga kababayan, ha? Pinaniwala mo ang inyong mga miyembro na ikaw ay malinis. Pero anong nangyari? Biglang nag-over the bakod, biglang natakot. Kaya ngayon, mga kababayan, si Marcoleta tinatakot. Ay hindi nila mapalambot si Marcoleta. Kaya mas gugustuhin ni Marcoleta na ipaglaban ng katwiran at katotohanan. Kahit makulong siya, sabi nga niya, willing siyang sumama kung aarestuhin siya. O di ba? Itong si Pastor Villanueva, si Joel Villanueva na angas-angasan, wala akong ninakaw. Malinis ang ating konsensya. Naka, nandun na Di ba? Inakbayan si Senador Marcoleta, yun, di siya pinansin, nakakasuka. Sabi ni Marcoleta, nakakasuka ka bro. Di ba sinasabi ko sa iyo, ang lilipat sa kabila ay daig pa ni Judas Iscariote. Okay, nabira ngayon, mga kababayan, tuloy pa natin. Nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Di ba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So, ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon. Di ba? So ganon din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nung ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Nako. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa.
Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, o, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Diba? So pasensya na po kayo kung minsan, kailangan kong sagutin. Tactical yon. Ayan, mga kababayan ko, ganyan pong ginawa kay Marcoleta, plunder. Kahit donation, ginawa nilang plunder. Kaya Senador Marcoleta, talagang may warrant of arrest. Anytime po, pwede siyang arestuhin. Sabi nga nila sa Camp Crame, yung mga pulis doon or sa DILG or sinong mga official ay nagkaroon daw ng pagtatalo dahil nga parang nagtuturo-turo sila kung sino ang aaresto kasi nga alam nila pagka si Marcoleta inaresto chaos po ito, mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines. Shout out po sa mga kababayan po natin na nanonood. Watching from Singapore, ito po mga kababayan. Sino po ito? Si Emily Macayo. Ayan, from Singapore. Watching daw siya. Watching from lokal ng Buting, si Janet Maravilla. Kita nyo mga kababayan. Shout out po sa inyo mga kababayan na. Salamat po sa inyong suporta. For transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines. I-like, i-share po at i-subscribe ang ating YouTube channel. Mabuhay po.